mainit na balita ngayong tanghali. Cedric Lee, hawak na ng National Bureau of Investigation matapos na voluntaryong sumuko. Hatol na reklusyon perpetua iaapela sa Court of Appeals. Pinakamalaking port operator ng India, ipinahayag kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang planong pamumuhunan sa Bataan. Mga motorsiklo pinagbawalan ng dumaan sa service road ng EDSA Kamuning Flyover. Panibagong oil price rollback posibleng ipatupad sa susunod na linggo. South Korea nangangailangan ng nasa 100 na Pinoy caregivers ayon sa Department of Migrant Workers. At grass fire sumiklab sa Taal Volcano Island kagabi ayon sa PHIVOLCS. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, May 3, 2024 at una sa mga balita ngayong tanghali. Nakipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Managing Director ng pinakamalaking port operator ng India. Ipinahayag nito kay PBBM ang planong expansion project ng Adani Ports and Special Zone Limited sa Bataan. Welcome naman kay Pangulong Marcos ang naturang pamumuhunan at naniniwalang ito ay makatutulong para sa transportasyon ng agricultural products. Ang naturang kumpanya ay planong mag-invest sa ports, airports, power at defense ng bansa. Inaasahang lilikha rin ito ng trabaho para sa mga Pilipino. Umabot na sa mahigit 148.8 million pesos ang naibigay sa mga biktima ng 2017 Marawi Siege bilang kompensasyon. Ayon sa Marawi Compensation Board, naipamahagi na ito sa 86 death claims, 32 na structural at personal property claims. Nakapaloob sa Republic Act No. 11696 ang ukol sa pagbibigay ng kompensasyon sa mga nasira o nawala ng tirahan, maging ang mga nasawi sa Marawi Siege. Kasunod ng kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling busisiin ang minimum wages sa bansa, nananawagan ngayon ng ilang senador na ikonsidera na ng Pangulo ang panukalang aumento sa sahod na 100 piso. Narito ang report ni Harleen Delgado. We welcome this move by the President Bongbong Marcos, to ensure that the salaries of our workers will be able to sustain their daily living. Suportado ng ilang mambabatas ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Regional Tripartite Wage and Productivity Boards na pag-aralan ang minimum wage rate sa kani-kanilang rehiyon. Para kay Senator Juan Edgardo Sani Angara, napapanahon ang kautusan ng Pangulo bilang matagal nang iniinda ng mga manggagawang Pilipino ang mababang pasahod. Umaas ang mambabatas na sasamahan ito ng pangmatagalong suporta sa mga magsasaka at food industry para bumaba ang presyo ng mga bilihin at hindi na palagi mag-aangkat ng pagkain ng Pilipinas. Para naman kay Senator Jinggoy Estrada, Chairman ng Senate Committee on Labor, nangangahulugan anya ito na posible ang tumaas ang sahod ng mga manggagawang Pilipino. Malaking kaluwagan din anya ito sa mga Pilipino. Sa oras na may sa batas, ang panukalang dagdagan ng 100 piso ang minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Kasabay nito, nanawagan si Senate President Juan Miguel Big Zubiri sa punong ehekutibo na ikonsidera na ang 100 peso minimum wage increase bill na ipinasa ng Senado noong Pebrero na isang hakbang anya para magkaroon ng nakabubuhay na sweldo ang mga Pilipinong manggagawa. Mas mainam na rin anya na sertipikahan na ito bilang urgent dahil sa nagtataas ang presyo ng mga bilihin at serbisyo. Kung sa Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel ang tatanungin, maganda naman na mapag-aralan muli ang regional minimum wage rates, pero mas mabuti pa rin anya na isabatas ang pagtatakda ng minimum wage sa buong bansa. Punto ng senador, kung kinakailangan pang humiling ng Pangulo para muling busisiin ang wage rates, pagpapakita umano ito na hindi
gumagana ang sistema at out of touch ang regional wage boards. Giit ng mambabatas, marami nang naghihirap na mga empleyado dahil sa hindi makatarungan na sahod. Umaasa rin si Senator Francis Cheese Escudero na isa-certify na ng Pangulo bilang urgent ang 100 peso legislated minimum wage bill para anya maaprubahan na rin ng Kamara ang kaparehong panukala. Sa ngayon, dinidinig pa sa committee level sa Kamara ang mga panukalang batas na may kinalaman sa minimum wage hike at kapag tuluyan itong maging ganap na batas, naniniwalang ilang senador na ito na umano ang pinakamagandang regalo na maibibigay ng Pangulo sa mga manggagawang Pilipino. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inianunsyo ngayon ng Department of Migrant Workers na nangangailangan ang South Korea ng 100 Pinoy caregivers. Ayon sa DMW, ilang South Koreans ngayon ang nangangailangan ng caregivers na tutulong sa pag-aalaga ng mga bata, single parents at pregnant women o mga buntis. Ang mga interesadong mag-a-apply ay kinakailangang magpresenta ng kanilang NC2 Caregiving Certificate mula sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ang mga aplikante ay kinakailangang nasa 24 hanggang 38 anyos. Sa ilalim naman sa Comprehensive Medical, Psychological, Language at Physical Test ang mga makakapasa. Magsisimula ang registration mula May 9 hanggang May 10. Para sa mga interesadong aplikante, bisitahin lamang ang official Facebook page ng DMW para sa karagdagang detalye. Good news para sa mga motorista. Panibagong rollback sa presyo ng langis ang posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng ilang oil industry players, maaaring bumaba ng 50 hanggang 70 sentimos kada litro ang presyo ng diesel, habang nasa 20 hanggang 45 sentimos naman ang posibleng maging bawas sa presyo ng gasolina at 60 hanggang 70 centavos naman na rollback sa kerosene. Sakaling matuloy, ito na ang ikatlong linggo ng magkakasunod na oil price rollback. Simula ngayong araw, ipinagbabawal na ang pagdaan ng mga motorsiklo sa service road ng EDSA Kamuning Flyover. Ito ay may kaugnayan sa ginawang partial closure ng flyover para bigyang daan ang gagawing rehabilitasyon. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, ngayong pinagbawalan na yung mga motorsiklo dyan sa service road sa EDSA Kamuning Flyover. Nakabawas naman ba sa traffic yung ipinatupad nilang scheme? Ngayong tanghali, moderate yung sitwasyon ng daloy ng mga sasakyan dito sa may bagong makarating doon sa EDSA Kamuning Flyover. At ngayong araw nga, tanging yung mga private vehicle lang at iba pang mga sasakyan yung pwede na lang dumaan doon sa service road ng EDSA Kamuning Flyover at bawal na muna yung mga motorsiklo. Simula ngayong Biyernes, May 3, ipinagbawal na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagdaan ng mga motorsiklo sa service road ng EDSA Kamuning Flyover. Kailangan na nilang lumiko sa mga ruta mula sa Scout Borromeo, Panay Avenue, Mother Ignacia Avenue o sa Scout Albano. Paraan ito para kahit papaano ay maiwasan na tumukod ang matinding traffic dito sa EDSA. Sa datos ng MMDA, nasa 24,000 na four-wheeled vehicles ang dumadaan sa southbound portion ng flyover habang 23,000 naman na mga motorsiklo kada araw. Kaya kung mababawas na ang mga motorsiklo ay maaaring lumuwag pa ang daloy ng mga sasakyan. Gayunman, yung mga rider ng motorcycle taxis na naghahatid ng pasahero sa MRT 3 station o kaya sa Pag-ibig Building ay pinapayagan pa rin namang dumaan. Merong mga karatulang hawak ang mga traffic personnel bago dumating ng flyover na may katagang nagsasabing dapat nang dumaan o kumanan sa Scout Borromeo Street ang mga motorsiklo. Ayon sa MMDA, hindi naman huhulihin ang mga rider na magtatangkang dumaan sa service road, kundi igaguide lamang sila sa mga alternatibong ruta na kanilang dapat daanan.
Aga, yung kasalukuyang sitwasyon dito sa bago mag-EDSA Kamuning flyover ay moderate naman yung daloy ng mga sasakyan. At dito nga sa aking likuran, kung makikita sa video, merong mga traffic personnel na kapag yung mga motorsiklo ay dadaan dito sa lane papunta nung approaching doon sa EDSA Kamuning flyover, tatanungin sila kung dadaan sila doon sa service road. Kung kapag sila dadaan sa service road at hindi pa nila alam yung patakaran na dapat silang kumanan dito sa Scout Borromeo, i-guide sila ng mga traffic enforcer para nga umiwas sila doon sa service road at hindi maging dahilan yan ng pagtukod ng traffic dito sa EDSA. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, JP Nunez. Tinanggal na sa trabaho ang MMDA traffic law enforcer na nag-viral matapos na dumaan sa EDSA busway at tumakas sa operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC noong nakaraang Martes, April 30. Epektibo kahapon, tinerminate na ng MMDA ang kontrata ng enforcer na isang job order employee. Humarap ang nasabing enforcer kay MMDA Chairman Attorney Don Artes at inamin ang ginawang pagdaan nito at pagtakas sa otoridad dahil malilate umano siya sa trabaho. Binigyan din naman ni Chairman Artes na hindi palalagpasin ng ahensya ang anumang pagkakamali ng mga kawani nito. Ilang mga lugar sa bansa ang muling makararanas ng danger level ng heat index ngayong araw. Base sa forecast ng Pag-asa, posibleng makararanas ng 47 degrees Celsius na heat index ngayon ang area ng Dagupan City, Pangasinan at Apari, Cagayan. Habang 45 degrees naman sa Rojas City. 44 degrees sa Lawag, Ilocos Norte, Iba, Zambales, Cuyo, Palawan, Vera, Catanduanes, Pili, Camarines Sur, Dumangas Island at Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Samantala, 43 degrees Celsius naman ang heat index sa Bacnotan, La Union, Tuguegarao, Cagayan, Casiguran, Aurora, San Jose Occidental, Mindoro, Puerto Princesa City at Aborlan sa Palawan. Habang 42 degrees naman sa Batac, Ilocos Norte, Baler, Aurora, Subic Bay, Olongapo City, Infanta, Quezon, Coron, Palawan, Daet, Camarines Norte, Legazpi, Albay, Masbate City, Iloilo City, Mambusaw, Capiz, La Carlota, Negros Occidental, Catarman at Catbalogan sa Northern Samar, gayon din ang Cotabato City, Maguindanao. Muling nagpaalala ang mga otoridad na gawin ang ibayong pag-iingat upang makaiwas sa mga sakit na dulot ng matinding init ng panahon. Iniulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang grass fire na nangyari sa southwest tip ng Taal Volcano Island kagabi. Base sa video na nakapost sa X account ng PHIVOLCS, makikita ang grass fire na nakunan mula sa Agoncillo Observation Station. Sinasabing nag-umpisa ang sunog alas 6:40 ng gabi sa paligid ng DOST PHIVOLCS Bininti ang Munti Observation Station. Ayon sa ahensya, madalas magkaroon ng grass fire sa lugar. Naghahanda na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa inaasahang pagpasok ng La Nina sa Hunyo. Ayon kay ASEC Irene Dumlao, aprobado na ang Framework Agreement ng Buong Bansa Handa Project. Ang proyektong ito ay makatutulong upang mapabilis ang paghahatid ng tulong sa iba't ibang mga lugar na maaaring maapektuhan ng matinding pagbaha. Siniguro rin ng ahensya na magiging maayos ang paghahatid ng mga ayuda at handa rin ang mga evacuation center sa posibleng magiging epekto ng La Nina sa bansa. Pinipilahan ngayon ng mga mamimili sa isang lugar sa Valenzuela City ang mga itinitindang bigas, gulay at prutas na mabibili sa mas murang halaga. Bahagi pa rin ito ng nagpapatuloy na Kadiwa ng Pangulo program. Mula sa Valenzuela City, makibalita tayo kay Hari Ilagan live. Hari, ilang araw tatagal yung Kadiwa store dyan sa Valenzuela at gaano ba kamura ang mga bilihin dyan?
Magandang tanghali sa iyo, Ella. Tatagal nga ang Kadiwa Store ng Pangulo na ng 2 araw. Nagsimula ito kanina nga umaga hanggang hapon at hanggang bukas araw ng Sabado. At Ella, murang-mura ang mga bilihin dito tulad ng bigas sa 39 pesos lang. At yung iba pang mga bilihin katulad ng gulay at prutas. Sa halagang 39 pesos, makabibili na ng murang bigas ang ating mga kababayan sa Kadiwa Store ng Pangulo dito sa People's Park, Valenzuela City. Hanggang 75 pesos naman ang pwedeng mabiling bigas ng mga mamimili dito. Mura ding mabibili ang mga gulay dito tulad ng carrot, 70 pesos ng kada kilo. 35 pesos naman ang kalabasa at repolyo. 60 pesos sa pipino, 75 pesos sa Baguio beans, ampalaya at sibuyas na pula. 48 pesos naman sa talong, 45 pesos sa sweet kamote, 70 pesos sa cauliflower, 80 pesos sa broccoli at 135 pesos naman sa bawang. Ella, mura ding mabibili dito ang prutas tulad ng saging lakatan, 75 pesos. Saging taba, 35 pesos. Pakwan, 45 pesos. Manggang hinog, 50 pesos. Suha, 100 pesos. Siniguelas, 180 pesos. At 100 pesos naman sa abukado. Bukod sa gulay at prutas, mura din mabibili ang laman ng baboy tulad ng pork chop at kasim, 335 pesos lang kada kilo. Sa special buto-buto, 300 pesos. 200 pesos naman sa regular rib. 300 pesos naman sa liempo. Ayon sa pamunuan ng Valenzuela LGU, 4 na beses sa isang buwan nagkakaroon ng ganitong Kadiwa Store dito sa People's Park, Valenzuela City upang matulungan ang ating mga kabayan at upang makabili ng murang bilihin at matulungan ang ating mga kabayan dito. Kaya nagbubukas ang Kadiwa Store ng Pangulo dito sa Valenzuela City simula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At bukas ay pwedeng mamili ang ating mga kababayan dito dahil bukas din ito simula alas 6 hanggang alas 5 ng hapon. Yan muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Harry Ilagan. Ipinatawag kahapon ng Department of Foreign Affairs o DFA ang Deputy Chief of Mission ng Chinese Embassy sa Maynila na si Zhao Jiyong. Kasunod ito ng water cannon assault ng Chinese Coast Guard o CCG at Chinese Maritime Militia o CMM sa 2 barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc noong April 30. Sa isang pahayag, sinabi ng DFA na muling ipinretesta ng Pilipinas ang ginawang harassment ng CCG at CMM kung saan pinagtulungan ng mga ito na bombahin ng tubig ang mga barko ng PCG at BFAR na nagsasagawa ng resupply mission. Binigyang diin ng DFA na dapat nang umalis sa Baho de Masinloc at iba pang mga lugar sa West Philippine Sea ang mga barko ng China. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, hindi pa rin iiwan ng pamahalaang Pilipinas ang patuloy na pakikipag-usap sa China upang maresolba ang usapin. Ayon sa isang eksperto, may pakinabang rin sa Pilipinas ang paghahayag ng suporta ng ibang bansa laban sa patuloy na pambubuli ng China. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Hindi nasasayang ang suporta ng international community sa Pilipinas pagdating sa usapin sa West Philippine Sea. Ayon sa defense analyst na si Professor Renato De Castro, ang pagbisita ng mga lider ng ibang mga bansa at pagsali sa mga balikatan exercise ay nakatutulong upang mapatatag ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. In a way, this is also strengthening our position in the West Philippine Sea. Of course, also invigorating our efforts to create an international coalition that will uphold the Arbitral Tribunal Award. Bukod sa Estados Unidos at Japan, nanawagan na rin ng European Union, United Kingdom, Germany, France, Australia at Canada sa Beijing na sumunod sa international law at titigil ang agresibong aksyon sa South China Sea. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, magpapatuloy lang ang Pilipinas sa hakbang nito na resolbahin ang usapin sa West Philippine Sea sa mapayapang paraan. At the end of the day, it's about the welfare of the Filipino people. So there are mechanisms in place and we should always not close the door to diplomatic engagement.
Ayon sa opisyal, umaasa pa rin ang pamahalaan na sa pamamagitan ng diplomasya ay mababago ang aksyon na ito ng Beijing sa riyon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinagutos ni Philippine Coast Guard o PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan ang agarang pagsasagawa ng damage assessment sa BRP Bagakay, ang barkong binomba ng tubig ng China noong April 30. Kinumpirma naman ni PCG spokesperson Rear Admiral Arman Balilo na nasira ang superstructure ng BRP Bagakay sa main ship area nito. Dagdag pa ng tagapagsalita, sinusuri na ng Coast Guard Fleet ang structural integrity ng barko upang matukoy ang mga kinailangang isaayos. Ayon sa National Task Force for WPS o NTF-WPS, hinarang binomba ng tubig at binangga ng China Coast Guard o CCG at Chinese Maritime Militia o CMM vessels ang sea asset ng PCG at BFAR habang nagsasagawa ng humanitarian mission sa mga Pilipinong mangingisda sa lugar. Nangako ang isang leader sa Kamara na tututukan ng mga mambabatas sa darating na 2025 budget hearing ang pagpapalakas sa kapasidad ng Philippine Coast Guard o PCG. Sa gitna ito ng mas tumitinding harassment ng China sa Philippine vessels sa loob ng exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Ang detalye hatid ni Rosalie Coz live. Rosalie, may partikular na area ba sa PCG na patataasin ang 2025 budget na binanggit ng House of Representatives? Ella, walang binanggit na partikular na halaga ng pondong ilalaan ng House of Representatives dahil manggagaling ang mismong budget proposal sa Philippine Coast Guard o PCG para sa susunod na taon. Sa pamamagitan ito ng isusumiting panukalang budget ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kamara ngayong 2024. Karaniwang tinatalakay ang budget tuwing buwan ng Agosto. Pero ayon kay House Deputy Majority Leader Tingog Party List Representative Jude Asidre, isa sa suporta na maaaring gawin ng Kamara ay ang pagpapalakas sa kakayahan ng PCG na bantayan ng maritime borders ng bansa, lalo na sa West Philippine Sea, partikular na sa usapin ng equipment at training ng mga kawani ng ahensya. Sa gitna nga ito ng tumitinding harassment ng China sa Philippine vessels sa ating exclusive economic zone. Ngayong taon, nasa 29.4 billion pesos ang halagang nakalaan sa PCG. Mas mataas yan ng mahigit 1 bilyong piso noong 2023. Bukod sa proteksyon sa West Philippine Sea, may mandato rin ng PCG na bantayan ng iligal na pangisda, terorismo, smuggling at human trafficking activities sa karagatan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Inihayag ng Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi nila alam kung nasaan ngayon ang lokasyon ng Chinese research vessel na Shenkuo na nagbaba ng hindi pa natukoy na equipment sa Catanduanes. Ayon sa AFP, nagpatay ito ng Automatic Identification System o AIS. Ang detalye sa report ni Dante Amento. Hinihintay ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang resulta ng Maritime Patrol ng Philippine Air Force upang makita ang lokasyon ng Chinese research vessel na Shenkuo. Ayon kay Armed Forces of the Philippines o AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nagpatay ito ng Automatic Identification System o AIS. Ang AIS ay nagpapadala ng impormasyon sa kinaroroonan o posisyon ng isang barko. Paliwanag ni Padilla, maaaring ito ay para maiwasang malaman ang lokasyon nito. I cannot speculate on why they did it, but of course, turning it off means not being detected. That's what I can say. Namataan kamakailan ang barko na naghulog ng hindi pa matukoy na equipment sa silangan ng Catanduanes na pinaniniwala ang bahagi ng maritime research. Ayon naman sa Philippine Navy, nakalabas na ito ng bansa. Shenkuo was monitored to have left the area of responsibility of Visayas Command. Kalabas na yun. Nakalabas na sa Pilipinas. Ngunit gusto ng AFP na makasiguro kung nasaan ito sa ngayon.
Visuals na lang talaga yung how we would be monitoring its movement. Kaya yung sa maritime patrols na yung nagbibigay ng reports sa status ng location niya and activities. Batay sa monitoring ng mga otoridad, erratic o pabago-bago ang galaw ng Shenku vessel habang nasa karagatang sakop ng Pilipinas. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanindigan ang Department of Foreign Affairs o DFA na nananatiling ang 2016 Arbitral Award ang pinakabatayan para sa claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea o WPS. Ginawa ang pahayag ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo kasunod ng panibagong harassment ng China sa mga barko ng Pilipinas sa may Bajo de Masinloc. Mula sa San Narciso, Zambales, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano ang nilalaman nitong naging speech ni Secretary Enrique Manalo? Magandang tanghali, Ella, sa nagpapatuloy nga na National Security Workshop dito sa Zambales. Sa pahayag ng Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Enrique Manalo na binasa ni Assistant Secretary Marshal Luis Alferez, sinabi ng kalihim na pagdating sa issue ng West Philippine Sea o foreign policy sa West Philippine Sea nananatiling matibay, nabatayan o sandigan ang 2016 arbitral ruling pagdating sa claim ng bansa sa disputed territory. Titindig anya ang bansa alinsunod sa ruling at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Paliwanag ng DFA, hindi maaaring lumabas ang Pilipinas sa desisyong ito at gayon din sa UNCLOS. Binigyang diin ng kagawaran, isyong pang-seguridad at pang-ekonomiya ang sangkot dito. Ang Philippine Coast Guard naman, Ella, ay naniniwalang malaki ang naitutulong ng mga impormasyon na inilabas ng iba't ibang media outfit sa bansa na nagsasabi ng totoong pangyayari sa West Philippine Sea. Ito ay nakatutulong upang ma-counter yung napakaraming troll o mga peking impormasyon kaugnay sa West Philippine Sea na ang sinasabi nga ng PCG ang may pasimuno nito o nag-employ ay yung China. So sa ngayon, Ella, ay nagpapatuloy itong pagsasagawa ng briefing ng DFA at gayon din ng PCG dito sa Zambales. Ella? Alright, maraming salamat, Dante Amento. Isang live fire exercise ang isinagawa sa isang coastal area sa Palawan bilang bahagi ng nagpapatuloy na Balikatan Exercises 2024. Sa ginawang simulation, muling ipinakita ang kakayahan ng rocket defense system na gamit ng mga Amerikano. Narito ang report ni Andy Pagayona. Sunod-sunod na pinakawala ng mga rocket mula sa pwestong ito sa coastal area sa bayan ng Rizal, Palawan. Ito ang HIMARS o High Mobility Artillery Rocket System na gamit ng mga tropa ng Estados Unidos. Kasunod naman na pinaputok ang mga 105mm cannon at machine guns. Ang kanilang target, ang kunwari ay mga kalabang lumulusob mula sa dagat na nakasakay sa mga bangka. This is coastal defense. This is maritime defense. We are simulating a threat coming from the seas to our shorelines. And so we are using our multi-domain capabilities to defend our sovereignty. Hindi rin naging hadlang ang maulan na panahon sa isinasagawang balikatan exercise ng dalawang bansa. Samantala, pinalikas muna ang ilang mga residente na nakatira malapit sa baybayin dagat ng barangay Kampung Ulay para sa ginagawang drill. Binigyan naman ng ayuda ng lokal na pamahalaan ang mga mangingisdang hindi nakapalaot dahil sa pagsasanay. Andy Pagayona, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinondena ng pamunuan ng Philippine National Police ang pagpaslang kay Police Captain Roland Arnold Moralde na nakatalaga sa Regional Mobile Force Battalion sa Parang Maguindanao del Norte. Base sa report ng PNP, bukod sa isang napatay na suspect, 5 pa ang inimbestigahan ng pulisya.
Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Leia Ilagan live. Leia, ano ba ang nangyari dito at kilala na ba ng PNP kung sino-sino yung iba pang mga suspect? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Base sa initial na report ng Philippine National Police, bibili lamang daw ng buko sa palengke ng Parang Maguindanao si Police Captain Murate nang mamataan niya ang isang sibilyan na nakilalang si Muhyiddin Ramalan Untal alias Pogi na may sukit na baril sa bewang. Sinita niya ito at nauwi sa barilan. Pareho ang sugatan na isinugod sa ospital subalit idiniklarang dead on arrival ng mga manggagamot. Ngunit Ella, sa viral video na ito na kumalat sa social media, makikita pang tumatakbo papunta sa gilid ng isang puting van si Captain Moralde at doon siya pinutukan ng ilang kalalakihan. Makikita din na mayroong may bitbit na long firearm. Sa progress report ng Philippine National Police, nakasaad na 5 ang suspect sa pagkamatay ni Captain Morales. 4 sa 5 suspect ay kaapelyido ng napatay na sibilyan, habang 2 sa mga ito ay mga pulis. Tuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Ang 2 pulis sumuko din sa pulisya at isinurrender ang mga baril kasama na ang M16 rifle. Mariin naman sinundin na ng pamunuan ng PNP ang insidente at nangakong bibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Captain Moralde. Nakiramay din Ella ang PNP sa pamilya ng nasawi. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Nakatakdang iapila ng negosyanteng si Cedric Lee ang naging guilty verdict ng Taguig Regional Trial Court Branch 153 para sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampa ng aktor na si Bong Navarro. Sa kanyang pahayag matapos sumuko kagabi sa National Bureau of Investigation, sinabi nitong naihanda na ng kanyang mga abogado ang pagsusumite ng motion sa Court of Appeals. Si Lee kasama ang modelong si Denise Cornejo at 2 iba pa ay nahatulang guilty beyond reasonable doubt na may parusang reklusyon perpetua. Nagtapos ng Sustainable Agriculture Program ang mahigit sa 70 mga katutubong magsasaka mula sa Baguio City at Benguet Province. Ang naturang mga magsasaka ay sumailalim sa kasanayan sa agrikultura sa pamamagitan ng kabalikat sa kabuhayan sa Sustainable Agriculture. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, paano ba makatutulong itong agriculture training na ito sa mga katutubong magsasaka dyan sa Baguio at Benguet? Yes, Ella, layunin nito na magbigay ng suporta sa mga magsasaka at iangat ang kanilang katayuan sa ekonomiya dahil maaari na rin silang mag-supply ng organic fruits and vegetables sa mga malalaking mall sa lungsod ng Baguio at Benguet. 72 lokal at katutubong magsasaka mula sa City of Pines at probinsya ng Benguet ang nagtapos ng Sustainable Agriculture Program. Ang SM Foundation Incorporated sa pamamagitan ng socio-civic arm nito ay nakipagsosyo sa lungsod ng Baguio at lalawigan ng Benguet upang magbigay ng technical na kasanayan sa agrikultura ng kabalikat sa kabuhayan o KSK sa Sustainable Agriculture. Ang KSK ay isang programa na naglalayong tulungan ang ating mga magsasaka sa tamang pamamaraan at pagtatanim ng mga prutas at gulay upang makamit ang masaganang ani. Ang KSK project sa pakikipagtulungan ng City Agriculture Office ng Baguio at Benguet ay natapos ang 14 na araw na pagsasanay. Ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Cordillera Accredited Agriculture Training Center ay nagsasanay sa mga benepisyaryo gamit ang mga makabagong pamamaraan upang ayusin ang isang sakahan gamit ang organikong gawi. Sinusuportahan ng SMFI ang mga magsasaka sa pamamagitan ng pag-uugnay sa kanila sa mga local at national agencies ng pamahalaan tulad ng DSWD, DA, DTI, DOST, TESDA at DOT. Ang tanim ko doon sa amin is lemon eh. Kaya
sinusustain ko po para maging organic siya. Kaya ito, 16 pesos lang 16 pesos po yung dalawa. Kung sakali ako siguro magbenta ng dalawa na to, kahit baba ko ng presyo. Ang moving forward ceremony para sa 3 kabalikat sa kabuhayan batch ng mga magsasaka mula sa Baguio City at Benguet sites sa SM City Baguio ngayong araw ng Biyernes, May 3. Ang mga nagtapos sa batch na ito ng KSK ay mula sa Happy Hollow, Baguio City at Barangay Bayabas, Sablan at Sitio Liwliw, Tuba, Benguet. Ella, kanina nga ay nagkaroon din ng pagkakataon ang mga magsasaka na mag-tour sa SM Supermarket para tignan kung papaano ang ginagawang packaging, branding sa mga fruits and vegetables section. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Dr. Lero. Sinuspend ng Turkey ang lahat ng trade o kalakalan nito sa Israel dahil sa ginagawang pag-atake sa Gaza. Bunsod ito ng tumitinding humanitarian tragedy sa teritoryo. Ayon sa Turkish Trade Ministry, mananatili ang hakbang hanggang payagan ng Israel ang tuloy-tuloy at sapat na daloy na tulong para sa Gaza. Tinatayang nasa $7 billion o 402 billion pesos ang halaga ng trade sa pagitan ng dalawang bansa noong 2023. Tinawag ni US President Joe Biden ang Japan at India na xenophobic o naglalarawan sa matinding takot o pagkagalit sa mga taong nagmula sa ibang bansa o kultura. Inihanay niya ang mga kaalyadong bansa sa Russia at China na ayaw sa immigrants. Ginawa nito ang kritisismo ilang linggo lamang matapos matapos niyang tawaging unbreakable o matibay ang US-Japan alliance sa ginawang state visit ni Prime Minister Fumio Kishida. Isa ring pangunahing US partner ang India sa kabila ng concern ng Estados Unidos kaugnay ng human rights at religious freedom sa bansa. Wagi ang SSS Pension Protectors sa 3-2 kontra Comelec Suffragettes sa first round ng UNTV Volleyball League Season 2 na ginanap sa Paco Arena, Manila kahapon. Overjoyed naman ang BFP Lady Firefighters matapos pataubin ang DFA emissaries sa 3 straight sets. Panalo rin ang PNP Lady Patrollers laban sa Judiciary Justice Servers sa 3 magkakasunod na set. Narito ang report ni Harry Ilagay. Di nagpatinag ang dalawang rookie teams na SSS Pension Protector at Comelec Suffragettes sa kanilang naging bakbakan sa first game. Tumagal ito ng 5 set. Wagi ang SSS Pension Protectors sa 3-2 kontra Comelec Suffragettes sa UNTV Volleyball League Season 2 na ginanap sa Paco Arena, Manila kahapon. Natapos ang laban sa score na 21-25, 25-23, 25-23, 13-25, 16-14. Napiling best player of the game ang Thai import ng Pension Protectors na si Pacharis Nemuang na nagpakawala ng 34 attacks, 3 blocks at 4 service aces. Nasa ika-6 na spot ang Pension Protectors na may 2 wins at 4 losses. Habang nasa ika-4 na spot naman ang Suffragettes na may 4 na panalo at 3 talo. Pinag-ensayuhan talaga namin sila, lalo na yung kaluwete nila at si Abil. Buti, nag-workout naman yung pinractice namin. Talagang pinaganda kasi nag-losing streak na kami. So kailangan talaga, mas win na talaga lahat ng games namin. So binibigay na namin talaga yung best, talagang todo na, sobra pa sa best. Ang tingin ko dyan yung depensa namin kasi minsan nawawala pa rin sila. Service receive, yun pa rin. Mga basic pa rin, yun yung mahalaga talaga eh. Yung basic positioning, basic na service receive, basic na set. Kasi sa atake wala namang kami masyado problem. And congrats sa atin, ensayo pa tayo mag-dito.
Na-observe ko ano talaga, siyempre yung willingness ng team kung sino talaga yung gusto manalo. Nawala kami sa depensa, yung mga maliliit na bagay na catch-up, kinakatch-up lang, hindi namin makuha ng maayos. So ayun, kailangan namin tuunan ng pansin yun. Papunta ng second round, ayun, pagputihin nila ulit kasi safe pa rin naman kung sino nakalaban namin ng first round, naaral naman namin. So pagdating ng second round, magiging maayos na yan. Sa second game, overjoyed ang BFP Lady Firefighters matapos pataubin ng DFA emissaries sa 3 straight sets. Sa score na 25-17, 25-16, 25-17. Best player of the game, si Fanny Adolfo na nagpaulan ng 11 atake at 5 service aces. Nasa ikatlong spot ang Lady Firefighters na may 4 win at 3 losses. Nasa ikawalong standing naman ang emissaries na may 0 win at 6 losses. Sa ngayon, overjoyed. Talagang ang saya namin kasi talagang in-instill namin sa mga players na talagang dapat tapusin namin yung first round na maayos. Talagang, and alam namin, tinrabaho talaga eh. Talagang nag-triple effort kami, nag-triple sipag kami. Talagang ibinuhos ng mga players na talagang lalaruin nila yung dapat laruin nila. Focus lang talaga. Focus and composure. Yun ang pinaka-importante. Tsaka ang ganda ng chemistry nila sa loob. So ngayon, sabi ko na nag-gel na talaga sila. Pero babalik pa rin kami sa basic, which is yung floor defense. Yung pinaka-importante kailangan pag i-improve eh. Kasi syempre nakikita nyo, meron pa naman kami mga errors, di ba? Hindi pa naman kami perfect. So yun naman sinasabi ko sa mga players namin na hindi kailangan perfect, pero dapat lalaban. So, assessment sa akin parang okay lang naman din. Kasi biggest adjustment yan sa lahat ng players, sa lahat ng team na pagka nawalan ka ng setter, tapos bigla kang mag-a-adjust, talagang sobrang hirap. Pero nakita ko naman, okay naman kahit paano, nai-execute nila yung mga movement na kailangan. Pero malaking adjustment para sa team. Tapos may mga injuries players pa ako. So mastery of ulit, mastery of position, kung saan sila magpipit sa bawat isa, another adjustment na tuloy lang, enjoy lang, tapos laban lang. Sa third game, panalo ang PNP Lady Patrollers laban sa Judiciary Justice Servers sa 3 magkakasunod na set na nagpaangat sa kanila sa top spot na may 6 wins, 1 loss. Natapos ang laban sa score na 25-12, 25-11, 25-20. Napiling best player of the game si Cez Oliveros na nagpaula ng 13 attacks at 1 service ace. Nasa ikapitong standing naman ang Justice Servers na may 2 wins at 5 losses. Binigyan namin kasi nung iba yung pagkakataon na ma-show up yung ability nila sa court. Ang teamwork nila, makikita ko andun pa rin yung teamwork bawat isa. Tuloy lang kami sa sa ensayo, game plan, yung mga error namin na pag-aralan namin yung kung paano namin ma-maintain yung mga namin sa court, yung mga sa ng mga player ko. Tuloy-tuloy lang namin sa pag-ensayo. Patuloy may game plan na kami, magiging duplicate kami sa pag-ensayo para ma-perfect namin yung mga games. Yung stamina ng mga player ko kasi yung alam mo naman ngayon, may init ngayon. So yung mga player ko na pagdating doon, pinapraktisan namin yung mainit tapos dito malamig. Medyo minsan sila sa stamina medyo Kaya pinapalakas ko yung stamina ng player ko. Tiwala lang sila sa ability nila sa isa't isa. Yun lang naman always namin sinasabi sa kanila na tiwala lang sa kakampi, be confident lang sa laro. Maraming elements na kailangang tignan. No? At least ngayon, medyo mas gumaganda-ganda yung depensa. And then yung consistency ng game. Yun ang isang medyo kailangan bigyan namin mas malaking focus doon. And then siguro yung iba medyo mahabol na doon sa opensa. Ang sinasabi nga sa kanila, they need to be prepared. They need to learn everything, each position, even the setter, even the libero. Yun ang kailangan namin mas bigyan ng attention and then na focus dun sa depensa namin at saka in serving. Yung first set, second set, medyo nag-off yung service na naman. We train hard, we work hard, and then more on communication, and then
confidence. Medyo bumababa up and down no? Samantala, abangan sa susunod na bakbakan sa Liga ng mga Public Servants sa Winning Sports Win for Charity. Sa darating na linggo, May 5, 2024 sa Paco Arena, Manila. Magtutuos ang DFA Emissaries versus SSS Pension Protectors sa first game, alas 12 ng tanghali. Susundan naman ito sa paghaharap ng AFP Lady Gunner laban sa Senate Lady Defenders, alas 2 ng hapon. Live itong mapapanood sa social media account ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Si Borio, yes! 4 straight points, Pinuboko. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng Henesis, Kapitulo 15, versikulo 6, na nagsasabi, "At sumampalataya siya sa Panginoon, at ito'y ibinilang na katuwiran sa kaniya." At yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!